Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay magre-review tayo ng isang lending application na ayon sa kanila application guys is nagpapautang daw sila up to 30,000 pesos and installment repayment. So before we go on guys, sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, mag-subscribe na, i-hit ang bell button and i-share na rin ang video ito para makatulong din sa iba and mag-comment sa baba kung ano man ang gusto nyong next na content natin guys and para mapabilang din kayo sa mga upcoming pag-giveaways natin. Welcome and welcome back to my channel. So for today's video nga is magre-review tayo ng isang lending application na nagpapautang daw up to 30,000 pesos and installment repayment. And ayon din sa kanila ay get 30,000 pesos installment with only 5-minute application. Ayan. And ayon sa kanilang about application ay loan amount from 5,000 to 60,000 and loan tenure or loan term ito is 181 days daw. Ayan. And with minimal processing fee and interest of 30%. So let's see guys kung gaano ba katotoo ang kanilang nilalagay dito sa application na ito. Ayan. So ang lending application pala na ito guys ay si V Plus Pera Agad Cash Loan. Ayan. And powered by Philippine Vastness Lending Corporation na meron silang 4.8 stars and 24,000 reviews. Ayan. And then after natin i-download si V Plus, ayan, ay makikita agad-agad natin dito ang kanilang pa-welcome. So, maximum loan amount up to 50,000 pesos and interest rate 0.05% per day and loan term is 121 days. And kung mapapansin nyo guys na sa kanilang dashboard ay makikita dito yung logo ng Security and Exchange Commission and AMLC. So, parang legit or let's see guys, okay? So, tap natin yung apply, ayan, and mag-a-ask sila ng ating phone number para syempre, magbigay sila ng code, ayan, and tap natin yung sign up or sign in, ayan, and after which ay ang kanilang privacy statement. And to ensure transparency and securely obtain your consent, our app will display a closure or disclosure window the first time permission is. So, to access the features below, yung ating SMS messages, camera access, ayan, memory access, location access, device, emergency, and etc. So, hindi po tayo makakapag-proceed kung hindi natin itap yung agree. So, tap natin yung agree and yung access to our device location. Ayan, allow natin. And after which guys is yung mga ID na pwede daw natin gamitin sa kanila. Ayan, so driver's license or driving license, PRC, SSS, passport, postal ID, and yung UMID ID natin. Ayan. So, pili lang po tayo. So, for me, ginamit natin yung ating UMID ID. Ayan. So, may ituturo pa sila guys kung paano daw natin picturean ang ating ID. Ayan. And then, tap natin yung next. After which, guys, is yung ating pa-selfie. Ayan. Yung pa-selfie ni Mayor. Ayan. So, after which guys, ayan, ay tap natin ang next. And dito na tayo sa kanilang identity information. So, hindi na bago guys, tatanungin ang ating education, marital statement. Ayan, and dito, tatanungin ang ating kung meron tayong credit cards, ayan. And then, yung email, gender, residential address, and yung loan purpose, ayan. After which, guys, is ating address details naman, ayan. And then, work information. Ang ating company name, company address, phone number, profession, work experience, and salary, and yung address ng ating office daw, ayan. So, si V Plus guys, ay nangangailangan siya ng 5 na emergency contacts. Ayan. So, may arrow dyan na pindutin natin para mag-proceed tayo sa ating phone book. Ayan. And then, pipili daw tayo dun kung sino-sino ang ating ilalagay dito. And of course, ay pakiremind ang ating mga nilalagay dito na mga contact reference. Kasi minsan pag hindi natin napapansin, overdue tayo, ganyan, and sila ang kukulitin ng mga agent.
Ayan, so lagatin natin ang ating relationship, contact information, ayan, and then save natin. After which ay ang ating withdrawal information, ayan. So tumatanggap sila ng e-wallet and bank card, ayan. So select your recipient wallet or e-wallet, so pwede ang GCash, ganyan. So for me is GCash na lang. And then after which guys is submit. Click natin ng submit. Ayan. So, by the way guys, sa withdrawal information pala, kunyari pag sa GCash is yung pangalan mo mismo or dapat yung GCash mo mismo, hindi ka pwedeng gumamit ng ibang GCash kasi mag-e-error yung system nila. Ganon guys, okay? So, click natin yung submit. Ayan. So, dito na guys, makikita natin dito yung pwede nilang pautang sa atin. Ayan. So, approve po tayo ng amount of 3,000 pesos. Ayan. And loan term nito is 121 days daw. Ayan. So, makikita natin dito 0% interest. Ayan. Service fee. Ayan. Bonggang-bongga na 1,140. And wala na silang ibang ibabawas pa. So, bali yung ibabawas is yung service fee, which is 1,140. So, ang marireceive daw natin, 1,860. Ayan. And loan term nito or loan period, 2 period daw. Ayan. So, let's see guys. Or papakita ko sa inyo, ayan, sa screen, na yung sinabi kanina guys na 121 days ay hindi po yung totoo. Kasi ang due date po nito guys is February 15. Ayan. So, kung bibilangin mo hanggang sa 15 is 7 days po ang ating first payment. And kung pansin nyo guys, na sa first payment is 2,970, almost bayad na po tayo. So, may matitira na 30 pesos na babayaran mo after 21 days. Ayan. So, yun guys. So, sa first na payment natin is bayad na po ang loan in case na kukunin po natin yung ating loan. Ayan. And yung 121 days is yung 30 pesos lang, yung parang interest niya or ayan, kasi hindi naman po sinabi dito. So, 30 pesos, bayaran mo after 121 days. Ayan. So, yun po guys. Sabi dito, repay the one period installment on time. The second period installment will be waived. After 21 days siguro. 121 days, I mean. Ayan guys. So, nasa inyo guys, ano masasabi nyo? Okay ba siya or hindi? Pero for me, hindi ko po siya may recommend since 7 days po ang repayment date nito after 7 days at yung service fee niya is apakalaki. So, sobrang sasakit ang ating bulsa. So, by the way, nasa inyo guys kung gusto pa rin ninyong itry. Ayan. Pero for me is ito po ang aking review sa kanila. Hindi ko po siya may recommend sa inyo. Bagamat 0 interest pero medyo malaki. At umaaray ang ating bulsa sa kanilang service charge. Ayan. Or service fee. So, comment down below kung okay ba sa inyo or hindi guys. So, that's it. Our review for V Plus Lending Incorporated or lending application for today. And I hope na nakatulong sa mga naghahanap ng utangan ngayong 2024. See you on my next video. Bye! Alright, welcome and welcome back sa ating channel. So, for today's video nga guys, is magre-review tayo ng isang lending application. And ayon sa kanilang application guys, 1,000 to 70,000 pesos ang pwedeng utangin. And loan term ito, 91 days to 180 days. Annual interest is 1% to 20%. Transaction fee is 0. Ayan. So, requirement, Philippine citizen, 20 to 60 years old, with one valid ID, and of course, stable income. So, yun po ang kanilang requirement sa application na ito. Ayan. And ay sa kanilang application, online loan without mortgage. Ayan. And of course, ang lending application na ito ay walang iba kundi si Pera 247. Ayan. So, powered by Pera 247 Lending Corporation. Ayan na meron silang 3.0 stars and 24 reviews. So, bagong-bago pa lang application na ito. So, let's see guys kung gaano ba sila kaganda or gaano ba sila
ka-okay sa atin. So, after natin i-download guys, ay makikita natin dito agad-agad ang ating permission. Ayan, so permission sa ating personal information, camera, location, image information, contact information. So, alam niyo na yan guys ang gagawin, okay? So, tap ang reject kung ayaw niyong ituloy, agree kung itutuloy. So, tap natin ng agree of course. And ang ating, allow ang ating phone sa mga pa-picture, pa-video, ganyan. Okay, so, sabi ko nga kanina, ay online without mortgage daw. Ayan. In order to obtain a loan, you only need to provide yung personal, career, contact information, bank card. Ayan. So, makikita niya sa screenshot guys, sabi dito, 12,000 pesos ang maximum na loanable amount. As first timer siguro yun. Ayan, kasi sa about application naman is 70,000. So, as first timer, 12,000 ang maximum loanable amount. Ayan. And then, sabi dito na yun nga, maximum and yung minimum na pwedeng mautang sa kanila is 8,000. So, let's move on. Pili lang tayo dyan, guys. Or go borrow. Tap natin yung go borrow. And mapupunta tayo sa personal information. Ang ating ID card, ID number, ID card, yung photo, first name, middle name, last name, birthday, gender, religion, educational, attainment, ayan, and yung marriage. So, by the way guys, yung mga nilalagay natin sa ating pangalan or sa ating information is dapat parehas sa ating ID para iwas reject, ganyan. Kung in case na okay ang application na ito. So, wag muna kayo mag-download guys. Panoorin muna ang video nito para makita natin kung goods ba sila or hindi. Ayan. So, of course, pili tayo ng ating ID. So, for me is ating UMID ID na naman ang gagamitin. Okay? So, next is ang ating work information. Ayan. So, by the way guys, yung mga ID pala, nakalimutan kong sabihin, yung mga ID na pwede natin gamitin sa kanila is PhilHealth ID, passport, driver's license, voter's ID, ayan. And SSS, UMID, and yung ating PRC ID, ayan. So, sa work information naman, yung work identity, type of jobs, industry, classification, income range, ayan. So, bali mga income daw natin. Company name, province, workplace, work district, ayan. So, basically, yung address ng office daw natin, ayan. And then, of course, next thing is yung ating contact information, ayan. So, nangangailangan sila ng 5 na contact information. Okay? So, ilagay lang yung first contact name, relationship with you, and yung contact phone number. So, meron silang pa-arrow dyan. So, magda-direct sa ating phone and then magse-select lang natin or magse-select lang tayo sa ating phone book. But by the way, mga nilalagay po natin is be sure na alam nila kasi in case na ma-due po tayo, ay sila ang kukulitin ng mga agent. Ayan. And then next thing is ang ating bank information. Okay? Next thing is ang ating pa-selfie. Ayan. So, pa-selfie ni Mayora. So, please take an upload photo of your face. Ayan. So, after which, mag-picture-picture. Ayan. And sabi dito, 8,000 quota pending application. So, meron silang ganon na papakita sa inyo. And then, nasa inyo guys kung tap na nyo yung apply. So, for me, try nating tap yung apply now. Ayan. So, ayan na guys. So, makikita natin dito, 5,000 ang pwede nating utangin sa kanila. So, medyo malaki-laki. Ayan. So, 5,000, 0.5 percent yung daily rate daw natin. Ayan. So, tap nating apply. So, ayan na guys. Ayan. So, loan duration is 120 days. Handling fee, 675. Interest niya, 5 pesos. So, amount to account is 825. Ayan. So, 825 yung bawas sa 5,000. So, pansin ko guys dito na yung kanina, sabi dito na 5,000 pesos yung approve or yung pwede nating utangin sa kanila. But, upon clicking guys yung apply now, ayan, confirm apply,
'Di ba sabi dito sa screenshot, ayan, how much do you want to borrow? Ayan, so 5,000 pesos. Ayan, so confirm. Ayan. So sabi dito, the system is reviewing for you. It will take 1 hour to verify your order. Ayan. So, 1,500 pala ang uutangin natin sa kanila. And loan duration nito is 7 days. O, di ba? So, ang galing guys. Ang daming pinakitang mga number na pwede daw nating avail sa kanila. But, mapupunta din pala tayo sa pinaka minimum na amount na pwede nating utangin sa kanila. Though approved siya guys, but then ang laki-laki ng kanilang ibabawas, ayan, 825 pesos. Ayan. So, medyo malaki-laki, parang half or ganon. Basta pupunta na doon, malaki-laki ang bawas. Ayan. So, ayan guys, si Pera 24/7. So, ano masasabi nyo guys? Okay ba siya o hindi? Please comment down below. And I hope na nakatulong din ang video ito sa mga naghahanap ng mga utangan ngayong 2024. Ayan. So, I hope na nakatulong nga. And before we close the video is, huwag kaligitang mag-subscribe, mag-like, and mag-comment sa video ito. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!